Ito na po yung hinihintay ko from day one nung mangyari po dun sa marahas na pagkamatay ng vlogger na si Mima Alicia. Kung ano talaga ang tunay na motibo. May kaugnayan ba ito sa kanyang trabaho bilang vlogger? Ito ba ay may kaugnayan sa personal na buhay or business? Kasi ganun po eh. Matagal po tayong nag-iimbestiga ng mga kaso-kaso nung tayo nasa sa media pa. Mahalagang ma-establish yun. Mahirap sumakay sa issue kung hindi humalinaw. Ito ngayon, after may mahuling dalawang suspect at nag-imbestiga na ng malalim ang PNP, inamin na po ni PNP Director General Natates, PNP Chief, na pera ang dahilan. Wala daw kaugnayan sa trabaho bilang political vlogger ang naging biktima. At mukhang may mastermind. Nag-utangan ng pera. Ito yun, oh. It's about the profession and as well as they have personal grudge or personal disagreement na nagsimula sa utang. Utang. Among the vloggers then? No. Of the group? No, dun sila lang. The mastermind and the vlogger. Pero And the na-identify victim. niyo yung Masterminds. O dalawa. Maraming mastermind. Sindikato. Anong profile po ng mga masterminds? They are businessmen at magkaano sila, mag-partner. Mag-partner meaning mag-boyfriend or mag-asawa. Dati. 8 million. Sino ang may utang kanina, sir? Sila po ang may utang kay Mima. Or si Mima. Or si Mima ang may utang sa kanila. Si Mima ang may utang at the victim is may utang tapos pinautang niya. Ayun. So, yan o, maliwanag ha. Business. Ang istorya, base ho sa akin namang mga impormasyon mula ho sa mga malapit ding kaibigan ng namayapang si Mima Alicia. Pinasok pala ni Mima yung negosyo na magpautang, mangungutang siya ng pera, ipapautang niya doon sa kanyang pinagkakatiwalaan na umabot ng 8 milyong piso. Tapos nung sinisingil na niya yung kanyang mga pinautang, dahil inutang din niya yun, ipinasa lang dahil siya nangungumisyon, merong interest yan, aba hindi na siya binayaran. Naging bala na ang katapat. Nawala na ang buhay ng political vlogger. So ayun po yung nangyari. Kasi nilinaw natin dahil lumabas na mga balita, pinapalabas na may utang dahilan ay may utang yung namatay, yung biktima, kaya siya ay pinatay nung pinagkakautangan, nung kanyang pinutangan. Hindi pala gano'n. Nang nangyari, pasa-pasa. Sindikato. Nangungutang din ng pera sa ibang tao, mga kaibigan si Mima, tapos ibibigay niya doon sa mastermind, doon sindikato, tapos may interest. Hindi lang yung sariling pera niya ang kanyang ipinautang. Siguro dahil sinisingil na si Mima ng kanyang pinagkakautangan, kaya ang ginawa niya, yung kanyang inutang na ipinautang niya naman doon sa sindikato, kanya sinisingil, hindi na siya binayaran. Pinapatay na siya. Ayun ang nangyari. So malinaw, business yan. Personal at business. Masyadong nagtiwala itong biktima doon sa mastermind. So ibig sabihin dalawa, mukhang mag-partner daw. Hindi alam kung mag-asawa o live-in partner na ngayon nawawala na. Yung mastermind, yun ang kumuha ng dalawang salarin na nahuli na ng pulis. Yun ang dahilan kung bakit nalaman ng PNP ang istorya. Kaya tinira si Mima. So, pasintabi na po dahil nasa kabilang buhay na si Mima, hindi ko naman kilala siya ng personal, nadidinig ko lang yung kanyang pagbablog. Akala ko nga related sa trabaho, hindi naman pala. So, don't panic. Walang kaugnayan sa trabaho ang dahilan. Ayon kay PNP Director General Natates. Na inyo naman nadinig. Alam nyo, si Mima pala ay probinsyana. Galing ng Samar, nagpunta rito, nagbaka sakali, nakumbinsi ng mga nakilalang siya mag-vlogger.
Kahit na sabihin natin may pagkukulang din sa background ng trabaho ng pagiging political vlogger. Kasi ang political vlogger dapat malawak ang kaalaman mo sa mga investigasyon at isyong pampolitika at saka yung responsibility and accountability. Pag pabigla-bigla ka dyan, sasabit ka talaga, makakasuhan ka. Anyway, nandoon na eh. So yung kanyang kakulangan ng karanasan dito sa Metro Manila, dahil bago lang siya sa Metro Manila, ilang taon pa lang, nabiktima siya na sindikato. Na posible ngayon na pinagdududahan ng iba na baka yung mga nakarelasyon niya, kasi dalawa yata yung nakarelasyon, na baka kasapakat din. Malalim, ano ha? Kaya nga, ang lumalabas na sayo ayon sa PNP chief, masterminds. Ibig sabihin, hindi lang isa ang mastermind. Pwedeng dalawa, pwedeng kung ilan pa. Yung sabuatan. Masakit yun. Hindi pa nakontento si Mima doon sa kanyang kinikita na kanyang ipinasok doon sa sindikato para sa kanyang paniwalang maganda ang interes, ang kita. Nangutang pa siya para dagdagan yung kanyang pinasok sa sindikato. Nakala niya magiging habang buhay nagkikita ng malaki. Nakabudol siya, na-scam siya. Pero ang masakit nito, in-scam na siya, nabudol na siya, pinatumba pa. Ganong katindi yung sindikato. Kaya maging maingat. Ang aral dito, maging maingat po tayong lahat. Huwag kayong umasa sa easy money. Delikado talaga yan. Pasintabi na. Kasi isip niyang, nung una daw kasi, nung maipasok niya yung pautang na yan doon sa sindikatong kaibigan pa niya malapit daw na kaibigan na kakilala, binibigyan siya ng interest. Tuwan-tuwa siya, malaki yung interest. Milyon na pinag-usapan yung malaki yung interest. Napasubo siya. Ganyan talaga ang mga sindikato. Sa una, pangalawa, ilang araw, ilang sunod-sunod na kukunin yung kumpiyansa mo. Bibigyan ka ng magandang interest para ikaw ay maniwala. Para ikaw ay mahikayat ka, nagdagdagan mo pa yung iyong kapital. Hanggang sa yun na nga yung ginawa ni Mima. Maganda yung interest na nakukuha niya, nangutang pa siya ng pera sa ibang tao para ipasok doon sa sindikato. Ang masakit nito nung naramdaman niyang bakit puro interest lang ang kanyang nakikita, wala na yung iba, sinisingil na niya yung kapital, yung puhunan, hindi na ibinalik. Tapos pinatumba pa siya. Yan ang sindikato. Ingat po. Maraming operation, pag pera ang pinag-uusapan, kahit anong relasyon at magkakaibigan, nasisira dahil sa pera. Okay? Hindi man natin masisi si Mima dahil gusto niyang kumita. Kaya lang yung kanyang napagkatiwalaan, talagang inabuso siya. Buti sana kung yung pera lang hindi ibinalik at nagkalimutan na lang, baka okay lang Matanggap pa natin, matanggap pa ng pamilya. Ang problema, pinatay pa para hindi na makapaningil. Yan ang mabigat. Meron pang information ako natanggap. Bumili pala ng bagong kotse si Mima. Ay talagang probinsya na talaga, siguro na-inlove din, nabula siya. Ipinangalan daw yung kotse doon sa boyfriend. Naloko na. Tapos, baka daw yung sabuatan ay malawak. Matindi. So, nagkulang sa gabay at kaalaman si Mima. Hindi ko naman sinisisi, pero yun ang nangyari. Yun ang aking sariling opinion at interpretation. Sana naman ay mahuli sa lalong madaling panahon ng mastermind. Dahil kumita na sila doon sa pera, pinaghirapan ni Mima, ipinangutang ni Mima, nung mapunta sa kanila, hindi na ibinalik. Nawala pa yung buhay. Matindi. So, ayan na po ang final na sinasabi ng PNP sa ngayon. Please like, share, subscribe, and follow.